Kwarto naman nga ni ate nga ayusin natin ngayon mga guys. Kasi matagal na to nagpapaayos. Hindi lang din kasi to sa linis. Kailangan na talaga siyang ayusin. At pinturahan na din. Para talaga gumanda na yung kwarto ni ate mga guys. Na opo, it's a girl po yung gender reveal. Maaga ko nga pinuntahan si ate mga guys. Kasi ngayong araw na nga namin naayusin yung kwarto niya. Matagal na kasi ito nagpapaayos mga guys. Kaso wala pa kayong pampaayos nun. Kaya na makaipot ngayon na namin siya aayusin. Ang dami nga mga abubot ni ate dito mga guys. Kaya itatabi na muna daw niya. Para na daw hindi madumi. Na ito palang kwartong to mga guys. Maliit lang to. Dati hindi naman talaga to kwarto. Dati tong CR. Na opo. Dating natutulog si ate dito sa CR. Pero seryoso mga guys. Dati talaga tong CR. Dati kasi si ate nagtrabaho sa Manila. Doon talaga siya tumutuloy. Yung kwarto niya dito, pinamigay niya. Yung inayos ko kahapon na kwarto sa kuya ko mga guys. Yung dati niyang kwarto. Kaso, nagkaroon nga ng pandemic mga guys. Kaya biglaan siyang umuwi dito. Kaya biglaan din naging kwarto tong extra naming CR. Gets niyo ba yung kwento ko? Basta umuwi siya pagtapos ng pandemic. Ito yung ginawa niyang kwarto. Sabi ko sa kanya, huwag na siyang bumalik dun sa dati. Kasi magpa-vlog na lang kami dito sa bahay. Noong una, 10 yung nanunood. Tapos yung kalahati doon, dami account ko. Pero ayun mga guys, ayun nga yung kwento. Story time patuloy ako sa inyo. Basta ayusin nga natin ngayon tong kwarto ni ate. Kasi deserve niya ng may magandang higaan. Nakaso nga lang, nagkulangan na tayo ng budget sa pangkisame. Kaya skim coat na lang natin yung sa taas mga guys. Para ba mas kuminis. At saka para magmukhang kisame na din. Naglagay lang din kami dyan ng pandikit. Para mas lalong kumapit tong pangmasilya. Nag-DIY lang din kami dito mga guys. Hindi kami ganun ka-professional sa gantong uri ng trabaho. Pero nakakaintindi naman mga guys kahit papaano. Kaya naman din namin gawin. Kaya kami na lang din yung gagawa dito. Sabi nga ng karamihan na kung kaya ng iba, di pagawa mo na lang sa kanya. Kasi kaya naman diba mga guys? Ba't mo pa gagawin? Pinalibutan na rin pala namin ng masilya tong buong kwarto mga guys. Kasi marami nga hindi pantay dito. Na marami nga bako-bako na kailangan matakpan. Na parang pinaplatada na rin pala tong buong kwarto mga guys. Pero matagal na rin kasi itong dating CR mga guys. Bata pa lang ako nandito na to. Kaya hindi na din siya ganun talaga kaayos. Na kumbaga, pinapaganda na lang talaga namin ngayon. Eto nga mga guys. Nasa finishing na nga tayo ng pagmamasilya. Na pinatuyo nga lang namin to ng ilang oras. Tapos inisis na din yung pader. Para ba mas lalo siyang kuminis. Pagkatapos nga namin tumapakinis mga guys, sunod naman namin ginawa ay nagtimpla kami ng grout. Eto naman mga guys, nilalagay sa gedli ng mga tiles na para ba hindi makita yung butas. Nasa totoo lang din, etong tiles nagpapapalit na kasi medyo luma na din. Pero di nakakaya ng budget mga guys. Kaya ganito na lang ginawa naming paraan. At saka mamaya, matatakpan din naman tumamaya ng carpet. Na fast forward ko na to mga guys. Na makalipas nga ng ilang oras, nalinis na din dito sa loob. Kaya mag-uumpisa na rin kami magpintura. At tingnan nyo naman tong buhok ni ate mga guys. Nanigas na. Tsaka nagkaroon na rin ng pintura. Kaya kapag lumalabas kami mga guys, sabi ng mga tao para naka-highlight din daw yung buhok niya. Na ilang araw ba naman kaming nagpipintura dito mga guys. Mag-eksperimento na nga din daw si ate dito sa kwarto niya mga guys. Na gusto nga daw niya, gagawin daw niyang kulay pink tong pader niya. Nainayaan ko na kasi kwarto niya din naman to. At saka favorite naman din daw niya kasi yung pink. Kaya panigurado, magiging maganda naman daw yung resulta. Na medyo light pink nga siya sa personal mga guys. Na kung pakakatitigan mo nga na maayos yung kulay, parang hindi siya lumalayo sa ice cream na strawberry. Yung bang mga nilalako na ice cream sa daan mga guys. Basta ganun yung kulay niya. Na ang presko niya sa mata, hindi siya mainit tignan. Kaya siguro kahit hindi na mag-electric pan yan si ate mga guys. Kasi malamig naman siyang tignan. Pero etong side nga lang yung kukulayan daw ng pink mga guys. Kasi mas maganda pa rin siyang tignan kapag meron siyang combination ng kulay white. Baka kasi dumilim dito sa kwarto kapag kinulayan natin ng buong kulay pink to. Eto na nga yung resulta sa first coating mga guys. At na medyo matuyo na nga yung pintura, sinabayan na rin namin ang second coating para ba mas lalong tumingkad yung kulay. Naipa-fast forward ko na kayo mga guys. Wala nang part 2 to. Nadumating na nga yung order naming carpet. At saka ba yung bed frame na ilalagay dito sa kwarto mga guys. Grabe, sobrang bumaga yung kulay. Ang ganda nito mga guys kapag natapos. Na siguro hanggang dito na lang. Ayun lang. Ay joke lang pala. Dito ko na pala pina-assemble sa loob ng kwarto mga guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo maliit lang din talaga tong kwarto. Kaya mas okay kung dito talaga nila aayusin. Kasi di rin to makakapasok mga guys. Single lang pala yung size nito mga guys. Kaya naman saktong-sakto sa kwarto ni ate. Na pinalitan na rin pala natin yung foam niya na mas maganda, mas malambot. Kasi deserve naman niya to. Na syempre mga guys, sa KWY Furniture pa rin natin to binili. Na sobrang quality rin kasi ng mga furniture. Na sobra ko din talaga nagustuhan. Sige mga guys, ipa-fast forward ko na to ha.
Wait lang pala mga guys. Mali yung kulay na nabigay kay ate. Kasi kulay brown yung pinadalang bedsheet. Na paano ko tuloy ipipinish look to. Pero nandito na to mga guys. Kaya okay na to. Na ito nga yung dating kwartong mga guys. Okay po, it's a girl. Ayan lang. Bye-bye! Ang lakas nga makagutom na itong pinapanood kong K-drama ngayon mga guys. Kaya yung mga alaga ko sa tiyan nagutom din. Nahating gabi na nga, saan tayo hanap ngayon ng makakain? Hindi na talaga ako manonood ng gano'n. Kasi nakakagutom talaga. Pero may mga stock pa nga tayong pagkain dito mga guys. Kaya kahit gabing-gabi na nga dito, samahan niyo muna siguro ako magluto. Kasi nagutom talaga ako sa pinanood ko. Pero mas masarap nga itong gagawin natin mga guys. Mas masarap pa nga ito dun sa minumukbang ng babae sa vlog. Nawa kasi sineswerte tayo ngayon na. Kasi kambal yung iklog. Na isa na lang ilalagay ko. Kasi parang dalawa na rin naman yan. Ibang version nga ito ng pagkakaluto ng samyang mga guys. Kaya kapag nagustuhan nyo itong niluto ko, pwede nyo rin siyang gawin. Ang bango na nga ng niluluto natin mga guys. Pero para mas lalo pa nga itong sumarap, lalagyan na rin natin siya ng chips para mas maging cheesy nga itong buldak natin. Siyempre kasama nga itong cheese mozzarella. Nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig para mas mabilis nga siyang imekus at matunaw yung cheese mga guys. Sobrang cheesy naman pala nito. Nakakuha kayo niya ng technique, no? Sa atin lang yan. Meron pa pala akong fish cake dito. Kaya ito yung sasawag na lang natin sa taas. Meron din palang sausage at saka tofu. Kaya tara na mga guys, kain na tayo. Na kayo na muna siguro yung gugutumin ko ngayon dyan, ha? Kaya talaga kapag late nyo ito napanood, sorry na mga guys. Cake. Paparap pa pala kapag kinain mo to. Magka-contest muna siguro kami nitong pinapanood ko. Mga guys, kung sinong unang matapos sa amin. Na mukhang LDR kayo dyan ng jowa mo. Chawot. Ayun lang. Bye-bye! Nag-request nga si Mi sa akin na siya daw yung pipili ng bago kong hairstyle ngayon na para daw mas pogi tayo sa araw ng kasal. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna ako magpagupit at maghanap na nga rin ng singsing. Kasi ito na kayo gagamitin nating singsing sa papalapit nga na kasalan. Saan na naman kaya mag-road trip tong dalawang mag-asawa? Ay, chot! Di magpapagupit lang ako. Na medyo mahaba na kasi yung buhok ko. Na kung ako lang mga guys, ayoko pa sana magpagupit. Pero request nga ni Mi. Gusto daw talaga niya medyo maikli. Kaya wala tayo no choice. Kundi sumunod at magpakabait. Kasi baka di pa matuloy yung kasal, no? Kaya nang pinuntahan ko na si Director Jean na siya nga nang gugupit sa akin. Nasabi ko nga sa kanya, wait lang, kasama ko yung future ko. Na siya nga yung pipili ngayon sa bago kong hairstyle. Na gusto daw niya kasi maging kamukha ko yung idol niyang K-pop. Na yan bang medyo maikli pero medyo mahaba daw yung bangs. Ay ano ba talaga? Pero eto nga yung napili namin yung medyo clean. Kaya pagkatapos nga makapili ng haircut, nagumpisa na nga rin akong gupitan. Na halos magdadalawang buwan na nga akong hindi nagupitan. Kaya medyo mahaba na rin yung buhok ko. Na hanggang ngayon pala mga guys, ang dami nagme-message sa akin. Na ako curious kung tunay na ba talaga akong ikakasal. May mga nagko-congrats na. Meron namang hindi naniniwala. Siguro abangan nyo na lang sa susunod na araw. Na nasa 3 araw na lang ikakasal na nga kami. Nabiglaan lang din kasi lahat. Hindi to planado. Kaya kahit ayoko magpagupit ngayon, nagpagupit ako bigla. Kasi para pogi nga tayo sa sakat. Ay sa kasal pala.
Na habang tumatagal nga kayo magkasama ni Mi, mas nakikilala ko nga siya. Na sobrang mainipin pala to sa personal. Wala pa akong 5 minutes ginugupitan dito mga guys. Ay nasabi niya, tagal ko daw. Chot! Pero mabilis na lang to. Kaya sabi ko kay Director Ginny, fast forward niya na tong paggupit. Kaya naman makalipas ng ilang minutong paggupit mga guys. Eto na nga yung finish look ng nagupit sa akin. Ang saya nga ni Mi sa bago kong gupit. Kaya naman sabi ko, tara na. At na makabili na nga kami ng singsing. Napagpasok nga namin sa loob ng mall, nagtuturo na siya ng bulaklak dito. Nasabi ko sa kanya, wala sa budget yung bulaklak ngayon. Kaya eto na lang, sasayawan ko na lang siyang bulaklak para sa'yo. Sabi ko nga sa kanya, dyan bawi na lang tayo sa kasal. Panigurado maraming bulaklak doon. Kaya naman dumiretso na nga kami dito sa Lily & Co. Para makabili na nga ng singsing na gagamitin namin. Hindi ko expect to mga guys, na bakit andito kami ngayon. Pero sabi ko naman sa inyo, biglaan ng lahat. Na may pressure rin pala talaga yung wedding ring. Kaya siguro pwede nating isang lato, no? Chot! Ang dami nga magkakaibang singsing dito. Kaya pinipili talaga namin kung ano bang mas babagay sa mga kamay namin. Hindi rin kasi ako ma-accessories na tao. Kaya feeling ko tuloy sa pagsuot ko ng singsing, mukha akong manggiginto, no? Chot! Eto nga yung first choice namin. Napalagay niya bagay ba? Mas bagay kami. Kaya pagkatapos nga makapili ng design, sinukatan na rin kami dito ni ate. Kaya naman para kay Mi, di ka na yan siguro magsasana all, no? Kasi lagi nagpaparamdam yan sa akin. Na-excited na nga ako mga guys, na medyo kinakabahan. Kaya naman thank you Lily & Co. Kasi meron na nga kaming singsing ngayon. Nasa wedding ko na lang ipapakita yung napili namin. Ay, pinakita na pala dito ni Mi. Basta ipapakita na lang namin sa kasal yung pinaka-itsura nga ng singsing. Kaya naman pagkatapos makabili, kinita na namin lahat ng mga supplier. Na di na nga kami na-stress ni Mi. Kasi sila na nga lahat gumawa dito. Na isa sila sa dahilan kung bakit nga ba kami ikakasal ngayon. Na pinag-usapan nga namin dito yung magiging styling. Kung saan gaganapin yung kasal. Kung ano ba yung magiging expectation namin. Na sobrang ganda nga nung magiging kasalan na to. Na po, garden wedding nga yung magiging kasal. Pero di ko muna ipapakita sa inyo lahat kasi para ma-excite din kayo. Kaya naman thank you sa Portfolio Event Solutions kasi sila nga nakipag-coordinate dito sa wedding. Kaya naman thank you talaga. Nag-try na rin kami mag-fit dito. Pero eto mga guys, hindi pa dito yung final na susutin namin. Kumbaga fitting pa lang. So, update ko na lang kayo sa mangyayari ha. Basta ayun lang. Bye-bye!